Isipin mo sandali. Paano kaya kung wala tayong wika? Maiisip mo ba kung paano natin maipapahayag ang ating damdamin kung walang wika? Iisip ko pa. Ano kaya ang mundo kung hindi tayo marunong magsalita o magsulat? A few moments later. Sa aking pananaw, may papahayag natin ang ating damdamin kahit nang walang wika sa pamamagitan ng sining, ng kanta. Ikakanta na lang ha. Sining. Hay, kay hirap nga isipin ang buhay nang wala tayong ginagamit na wika. Dahil ang wika ang siyang haligi ng ating pakikipag-ugnayan at pundasyon ng ating pagkakakilanlan. Ang wika ang nagbubuklod sa atin bilang tao. Ito ang tulay ng ating pakikipag-ugnayan, ang sisidlan ng ating kasaysayan, at ang salamin ng ating pagkakakilanlan. Ngunit, saan nga ba ito nagsimula? Paano ito umunlad at naging bahagi ng ating kultura at pagkatao? Kaya samahan niyo ako sa isang paglalakbay upang tuklasin ang pinagmulan at kasaysayan ng wika. Bago natin pag-usapan ang kasaysayan ng ating wikang pambansa, sagutin muna natin ang tanong, saan nga ba nagmula ang wika? At paano ba nagsimula ang tao na makipag-usap at magkaunawaan? Sa pagtatalakay ng tsorya hinggil sa pinanggalingan ng wika, nahahati ito sa dalawang kategorya. Ito ang tsoryang biblikal na batay sa Biblia at ito ay iikot sa kwento ng Tore ng Babel, at ang tsoryang siyentipiko na nakabatay sa natuklasan ng iba't ibang pananaliksik o siyentipikong pag-aaral. Tore ng Babel. Ayon sa Biblia, noong unang panahon ay iisa lamang ang wika ng lahat ng tao. Nagkaisa sila na magtayo ng isang napakataas na tore sa lungsod ng Babel upang maabot ang langit at ipakita ang kanilang kapangyarihan. Ngunit hindi ito nagustuhan ng Diyos dahil naging simbolo ito ng kayabangan. Kaya pinarusahan niya sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang wika. Dahil hindi sila magkaintindihan, nahinto ang pagtatayo ng tore at nagkawatak-watak ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kwento ng Tore ng Babel ay nakapaloob sa aklat ng Genesis chapter 11 verse 1 to 9 sa lumang tipan ng Biblia. Doon isinalaysay kung paano mula sa iisang wika ng sangkatauhan ay nagkaroon ng iba't ibang wika dahil sa ginawang pagpapakalat ng Diyos matapos silang magtangkang magtayo ng tore na aabot sa langit. Sa pagtatalakay ng tsorya, ngayon naman ay dadako tayo sa tsoryang siyentipiko. Nakabatay ito sa natuklasan sa iba't ibang pananaliksik o siyentipikong pag-aaral. Ang unang tsorya ay ang tsoryang bawang. Ayon sa tsoryang ito, ang wika raw ay nagsimula sa panggagaya ng tao sa mga tunog na naririnig niya mula sa kalikasan, lalo na mula sa mga hayop. Halimbawa, ang tahol ng aso na aw-aw, ang tilaok ng manok na tilaok, o ang huni ng ibon. Dahil dito, natutong bigkasin ng tao ang mga tunog at kalaunan ay ginamit bilang paraan ng komunikasyon. Tsoryang dingdong. Naniniwala ang tsoryang ito na lahat ng bagay sa ating paligid ay may sariling tunog at ang tao ay gumaya rito. Halimbawa, ang tunog ng kampana ay dingdong at ang tunog ng lagaslas ng tubig ay maaaring gawing batayan ng salita. Sa madaling salita, ang mga tunog ng kapaligiran ang naging inspirasyon sa pagbuo ng mga salita. Tsoryang pupu. Ayon dito, nagsimula raw ang wika mula sa mga biglaang tunog
o bulalas ng nasasabi ng tao kapag siya ay may nararamdamang emosyon. Maaaring ito ay tuwa, galit, sakit o pagkagulat. Halimbawa, ang pagsasabi ng aray kapag nasasaktan, huy kapag nagugulat, o yehey kapag masaya. Unti-unti itong nagkaroon ng kahulugan at naging bahagi ng komunikasyon. Tsoryang tata. Itinuturing ng tsoryang ito na ang pagsasalita ay kaakibat ng kilos ng katawan at kumpas ng kamay. Halimbawa, kapag ang tao ay kumakaway upang magpaalam, may kasabay itong pagbigkas ng salitang paalam o bye. Dahil dito, napagtagni-tagni ang kilos at salita na naging paraan ng pakikipag-ugnayan. Tsoryang tarara bumdiay. Pinaniniwalaang ang wika ay nagmula sa mga tunog na ginagamit ng tao sa kanilang mga ritual at seremonya. Halimbawa, ang mga sinaunang tao ay may mga pagsasayaw, pag-awit o pag-usal ng mga salita upang ipagdiwang ang kasal, digmaan o anihan. Sa kalaunan, ang mga tunog at salitang ito ay naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na komunikasyon. Tsoryang sing-song. Ayon sa tsoryang ito, ang wika ay umusbong mula sa musika o awitin. Dahil mahilig ang mga sinaunang tao sa mga tunog na may himig at ritmo, nagamit nila ang pag-awit at pagbigkas sa pakikipag-ugnayan. Unti-unti, mula sa simpleng pag-awit, ay nabuo ang mga salita at parirala na naging pundasyon ng wika. Tsoryang yuheo. Itinuturo ng tsoryang ito na ang wika ay nagsimula mula sa mga tunog na lumalabas sa bibig ng tao kapag gumagawa siya ng mabibigat na gawain. Halimbawa, ang pag-ungol o pagdaing kapag nagbubuhat ng mabigat o ang pag-awit o pagsabay-sabay ng tunog upang magaan ang trabaho ng isang grupo. Sa paglipas ng panahon, ang mga tunog na ito ay nagkaroon ng tiyak na kahulugan. Kung ganito ang tsorya ng pinagmula ng wika sa pangkalahatan, paano naman ito nagpakita dito sa Pilipinas? Ano ang naging anyo ng ating wika bago pa man dumating ang mga dayuhan? Ngayon naman ay dadako na tayo sa kasaysayan ng wika. Bago pa dumating ang mga dayuhan, may sariling wika at panitikan na ang ating mga ninuno. Nariyan ang mga kwentong bayan, epiko, awiting bayan, salawikain at bugtong na nagsilbing tala ng kanilang kultura at kasaysayan. Noon, gumagamit na tayo ng baybayin o alibata. Alpabetong may 14 na katinig at 3 patkinig na nagmula sa impluwensya ng mga Malayo at Polinesyo. Ngunit nang dumating ang mga Kastila, ipinakilala nila ang abecedaryo at ginamit ang wikang Kastila bilang medium ng pagtuturo alinsunod sa utos ni Haring Carlos IV noong 1792. Dito nanganganib na mawala ang ating mga katutubong wika. Ngunit hindi rito nagtapos ang kasaysayan ng ating wika. Pagkaraan ng panahon ng pananakop, nagkaroon naman ng mga hakbang upang magkaroon ng iisang pambansang wika. Ayon sa Saligang Batas noong 1935, ipinag-utos na magkaroon ng pambansang wika batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Noong ika-30 ng Disyembre, 1937, iprinoproklama ni Pangulong Manuel L. Quezon na Tagalog ang magiging batayan ng wikang pambansa dahil sa lawak ng gamit, panitikan at pagiging sentro ng kalakalan sa Maynila. Subalit lumipas ang mga taon, maraming kumwestiyon kung bakit Tagalog lamang ang pinili. Kaya nagkaroon ng pagbabago sa katawagan. Sa bisa ng kautosang pangkagawaran bilang ika-7 sa pangunguna ni Jose Romero, pinalitan ang tawag mula wikang pambansa batay sa Tagalog tungo sa Pilipino. Layunin nitong ipakita na ang wika ay hindi lamang para sa isang rehiyon, kundi para sa buong bansa. Pagdating ng bagong konstitusyon, mas lalo pang pinalawak ang kahulugan ng ating pambansang wika. Ayon sa ika-1971
1987 konstitusyon, tinawag na itong Filipino. Mas modernisado at mas inklusibo ito. Bukas sa iba't ibang katutubong wika, gaya ng Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, at pati mga salitang hiram mula sa Ingles at Kastila. Sa ating paglalakbay, nakita natin na ang wika ay hindi lamang salita, kundi ito ang ating kasaysayan at pagkakakilanlan. Kaya't bilang Pilipino, tungkulin nating gamitin, pahalagahan, at ipagmalaki ito. Tandaan, habang pinapahalagaan natin ang ating wika, pinapahalagahan din natin ang ating pagka-Pilipino. Muli, ako nga po pala si Francesca Micaela P. Valdez at maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating paglalakbay tungo sa pinagmulan at kasaysayan ng ating wika. Naway patuloy nating itong itaguyod at ipagmalaki dahil ang wika ay buhay at ang wika ay tayo. Maraming salamat.